Dominant Protector. Credit to the author. 4,551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Away. Anong ibig mong sabihin? Napukaw ang interes ni Terence. Ang bastos na ito ay nakipag-away kay Zhang Liju noon. Ang isa ay ang dating Azure Dragon Elder, at ang isa ay ang banal na alchemist at medical na saint. Pareho silang top-tier existence sa buong Sky Class 5 Islands, at tiyak na magiging exciting ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit mula sa tono ng bastardo, tila wala siyang nakuhang kalamangan kay Zhang Liju. Kung hindi siya magiging sobrang depressed at ayaw niyang pag-usapan ito. Hindi naman ito kakaiba kahit na ang bagay na ito ay isang top-tier master sa Spirit Beast Clan. Sikat na tao pa rin si Zhang Liju. Kahit na sikat siya sa kanyang alchemy at medisina, hindi maaaring maging mahina ang kanyang lakas. Iilan lang ang mga tao sa buong Sky Class 5 Islands na kayang sugpuin siya. Si Terence ay hindi isang taong mahilig magchismis, ngunit ito ang pinakahuling labanan sa pagitan ng multo at Liju. Talagang gusto niyang magchismis. Wala naman, minsan lang tayo nag-away. The damn thing, Ayaw na niyang magsalita pa, ngunit dahil sa sigasig ni Terence, nasabi niya ito. Noong taong iyon, ang matandang bastard na si Zhang Liju ay nakahanap ng paraan para makapunta sa mortal na mundo, ngunit kailangan nito ang tulong ng 7 asawa niya para buksan ang portal. Teka. 7. Paano magiging 7? 2 lang naman asawa niya, diba? Pinalamig ni Terence ang 2 asawa ni Liju, si Grandmaster Ice at Grandmaster Snow. Alam ng lahat ang tungkol sa kanila. Maging ang mga taga ron ay nagsabi rin nang dumating sila sa Sky Class Island, kaya bakit napakarami sa kanila. Hehe, kahit isang disipulong tulad mo na hindi pa nakakakilala sa kanya ay napakaraming babaeng pinagkakatiwalaan. Paanong 2 lang ang matandang iyon? Ang nakakatakot na bagay ay tumawa ng kakaiba at pagkatapos ay sinabi na may kaunting inggit. To be honest, ang swerte ng matandang iyon ay wala sa mga chart. Mayroon lamang siyang 2 asawa bago siya dumating sa Sky Class Island, ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng lahat ng uri ng swerte at nakahanap ng 5 pang magkakasunod na asawa. Ang mas nakakamangha ay ang lahat ng 7 sa kanyang mga asawa ay nagkataong may mga espiritong ugat ng lahat ng 5 elemento at 7 katangian. Anong klaseng swerte sa tingin mo ito? Bilang isang espiritong hayop, ang bagay na ito ay hindi interesado sa mga asawa ng tao, ngunit ang 7 asawa ni Liju ay mayroong lahat ng 5 elemento at 7 katangian, na isang bagay na dapat ikainggit. Pagkatapos ng lahat, maaari silang maging kapaki-pakinabang. Hindi alam ni Terence ang sasabihin habang nakikinig sa kakaibang tawa. Kakaiba talaga ang 7 asawa ni Liju. Ang murang master na ito na hindi pa niya nakilala noon ay hindi maaaring matagpuan ayon sa 5 elemento at 7 katangian, tama ba? Paano ito nagkataon kung hindi man? Ngunit kapag naisip niya ang kanyang sarili, kalimutan ito, hindi niya dapat pag-usapan ang tungkol sa iba sa kanilang likuran. Kung gayon, maaari rin ba siyang kabilang sa 5 elemento? Kung hindi, kahit natipunin ng kanyang 7 asawa ang lahat ng 5 elemento at 7 katangian, hindi nila mabubuksan ang array passage ng walang medium, tama? Tanong ni Terence. Hindi, wala sa kanya ang 5 elemento. Di ba sabi ko ikaw lang ang freak na nakita ko na may 5 elemento at 7 katangian? Nakapaut ang malagim na bagay. Kung gayon, bakit siya? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Maliban na lang kung talagang gumawa ng subversibong formation channel ang mura niyang master na ito, kahit anong gawin niya, tiyak na kakailanganin niya ang 5 elemento bilang medium. Napakasimple. Bagamat walang 5 elementong katangian ang matandang iyon, mayroon siyang 5 elementong banal na bato. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. 5 Elements Godstone. Ano ito? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Ito ay isang bihirang kayamanan na maaaring gamitin bilang daluyan ng 5 elemento. Maliban sa nasa kamay ng matanda, natatakot ako na wala kang mahahanap na pangalawa sa mundong ito. Medyo nahihiya na sabi ng demonyo.
Kung mayroon siyang 5 elementong banal na bato sa kanyang kamay, marahil ay hindi na niya kailangan pang humingi ng tulong sa matandang bastard na iyon noon, at ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi mangyayari. Oh, nakikita ko. Tumango si Terence, hindi gaanong interesado sa 5 elementong bato. Kung tutusin, maaaring siya mismo ang medium, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, at pagkatapos. Bakit kayo nagsimulang mag-away? Gumugol ako ng maraming pagsisikap bago ko tuluyang natagpuan ang matandang bastard na ito. Ibinaba ko ang ulo ko at hiniling sa kanya na tulungan akong buksan ang daanan ng array para mapunta ako sa secular na mundo. Sa huli, hindi pumayag ang matandang ito. How preposterous! Hanggang ngayon ay medyo nagagalit pa rin ang aswang kapag pinag-uusapan ito. Kung bakit siya napunta sa secular na mundo, halatang hinahanap niya ang bloodline ng hari ng mga espiritong hayop. Bakit? May sama ng loob ba kayong dalawa kanina? Natagpuan ito ni Terence na kakaiba ang sikat na miracle doctor na si Zhang Lijo ay hindi isang maramaw na tao, hindi ba? Kahit na hindi siya masyadong makasarili na handang tumulong sa iba, bilang elder ng Asher Dragon ng Spirit Beast Clan, hindi maaaring wala siyang halaga sa pakikipagkaibigan sa kanya, di ba? Anong sama ng loob? Ang matandang bagay na ito ay hindi pumapatay ng mga espiritong hayop tulad ng ibang mga magsasaka ng tao. Karaniwang pinipino lamang niya ang mga table tasks para iligtas ang mga tao. Anong sama ng loob niya sa akin? Natigilan sandali ang makamulto bago huminga ng mahina, ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag ay talagang protektahan ang kanyang mga pagkukulang. Sinabi niya na sa tuwing bubuksan ang array channel, ang kanyang 7 asawa ay mahuhulog lahat sa koma. Kahit siya ay hindi sigurado kung kaya niyang gisingin ang mga ito sa bawat oras. Ang panganib ay hindi maliit. Wala ka bang ganap na tiwala? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi ba ibig sabihin nito na kahit na matulungan niya si Lijo, hindi siya may iligtas ng mga babaeng ito? Hindi mo kailangang kabahan ng husto, ito ay isang dahilan lamang na ginawa ng matandang bagay na iyon. Ang tableta ng Diyos at ang medical na saint ay hindi nararapat sa kanilang reputasyon. Bagamat sinabi niyang hindi siya kumpiyansa, kailan mo pa siya nakitang nabigo? Kahit isang beses, anong uri ng kawalan ng katiyakan iyon? Ang demonyong bagay ay umaliw sa kanya at pagkatapos ay galit na sinabi, sinubukan ko siyang kumbansihin na tulungan kami, at sinabi ko sa kanya na isipin ang aming angkan. Hanggat handa siyang tulungan kami buksan ang portal, lagi naming tatandaan ang dakilang kabaitan ni Zhang Lijo, at babayaran namin ang anumang halaga para dito. In the end, hindi ka pa rin pumayag. Pinilit ni Terence ang kanyang dila sa paggawa ng isang pangako na tulad nito bilang Elder Asher Dragon ay karaniwang kapareho ng pagkuha ng pag-aproba at suporta ng buong Spirit Beast Clan. Ang Spirit Beast Clan ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga sekta ng tao, at ito ay isang pakinabang na hindi maaaring tanggihan ng isang malaking shot kahit ang isang taong ka-level ni Zhang Lijo ay hindi maaaring baliwalain ito. Tama. Kahit gaano ko ipagtanggol sa kanya, hindi gagawin ng matandang ito. Napaka-protective niya sa mga asawa niya na hindi niya hahayaang masaktan sila kahit anong mangyari. Kung ikukumpara, ang kapalaran ng buong Spirit Beast Clan ay walang iba kundi isang umutot sa kanyang mga mata. Ang malagim na bagay ay galit na galit, at pagkatapos ng isang pause, ito ay idinagdag, ang pagiging maprotektahan ng matandang ito ay halos kapantay mo, bata. 4,552. Oh my God, bakit ako kasali ngayon? Hindi nakaimik si Terence. Ngumiti siya ng mapait at nagpatuloy, natulungan ka ba niya pagkatapos? I guess tinulungan ka niya. Kung hindi, paano ka napunta sa secular na mundo? Natahimik sandali ang malagim na bagay bago ito nagsalita, masasabi mong halos kalahati lang ang naitulong ko sa iyo. Kalahati nito. Ano ang ibig sabihin nito? Napakurap si Terence. Nothing much. Patuloy ko lang siyang ginugulo, at ang matandang iyon ay pagod na sa aking pagmamaktol, kaya pumayag siyang makipag-away sa akin. Kapag nanalo ako, tutulungan niya ako. Kapag natalo ako, hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa anumang bagay, at hindi na niya siya maaabala pa. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. At pagkatapos, ano ang resulta?
Hindi na makapaghintay si Terence na magtanong, gusto niya talagang malaman kung sino ang mas malakas sa pagitan ng multo at ni Zhang Liju, ang dalawang top tier na nilalang na ito. Naglaban kami ng 3 araw at 3 gabi, mula sa langit hanggang sa lupa, at pagkatapos ay sa dagat. Sa proseso, nawasak pa namin ang 5 isla, ngunit walang nanalo, ito ay isang tabla. Ang Moldite ay tila nasa sabik. Kung tutuusin, bihira lang makakita ng kalaban na kasing lakas ni Zhang Liju. Grabe talaga. Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila sa pagkakaalam niya, mas malakas ang practitioner, mas binibigyang diin nila ang pagpatay sa isang hit, lalo na sa ghosting at sa level ni Zhang Liju. Karaniwan, masasabi nila kung sino ang mas malakas sa isang galaw, ngunit 3 araw at 3 gabi silang nag-aaway na walang nanalo. Malinaw na pantay ang tugma nila. Ito ay matindi, maliban kay Zhang Liju, hindi pa ako nakatagpo ng kalaban na tulad nito dati. Maging ang dati kong kalaban, si Vermilion Bird, ay hindi ganoon kahirap harapin, at ito ay isang madali at kaaya-ayang laban. Masasabi ko, ang matandang bagay na ito ay talagang isang top figure. Tumango ang demonyong bagay at bumaantong hininga. Bilang dating Azure Dragon, palagi siyang ipinagmamalaki. Maliban sa hari ng mga espiritong hayop, bihira niyang pinapahalagahan ang iba. Si Zhang Liju ay isang bihirang exception. Anong nangyari pagkatapos nun? Nagpatuloy si Terence. Pagkatapos nito, walang nanalo o natalo kaya hindi na mabilang ang naunang taya. Dahil nakatali kami, kalahati lang ang matutulungan namin. Ang lumang bagay na iyon ay hindi nakatulong sa akin na buksan ang daanan ng Pormasayon, ngunit pinahiram niya sa akin ang 5 elementong banal na bato, kaya napunta ako sa sekular na mundo, ngunit ang presyong binayaran ko ay napakalaking pressure. Hehe, I've ended up in this state. Natawa ang multo sa sarili. Nakikita ko. Tumango si Terence, alam niya kung ano ang nangyari pagkatapos noon, at wala nang saysay na magtanong pa. Nag-iisip siya sandali bago nagtanong, hindi tama, kung ayaw ni Zhang Liju na masaktan ang 7 asawa niya, bakit siya napunta sa mortal na mundo? Tanong niya dahil bigla niyang naalala na nawala ang Shenong Medicine Cauldron sa puntod. Kung tama siya, malamang ay gawa iyon ni Zhang Liju, na nangangahulugang nakapunta na siya sa karaniwang mundo kahit isang beses. Hindi kaya nagkaroon siya ng emerhensya pagkatapos noon, kaya't hindi na niya pinansin ang 7 niyang asawa na sugatan at walang malay. Base sa description ng multo sa pagiging protective niya, malabong mangyari yon, di ba? Sinabi nga niya sa akin na dahil nakatali kami, matutulungan niya akong buksan ang channel pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ang saligan ay ang lakas ng kanyang mga asawa ay kailangang mapabuti sa parehong larangan. Sa kasong ito, ang pagbubukas ng channel ay makakakonsumo lamang ng kaunting pisikal na lakas at tunay na chi, at hindi sila masasaktan at mahuhulog sa koma ng magkasama. Pagkatapos nito, hindi na sila ganap na makakapagpahinga, at hindi na kailangan pang magpahinga pagkatapos ng ilang taon. Mga panganib. Ang malagim na sinabi. Ibig sabihin, lahat ng asawa niya ay nakakatugon sa mga kinakailangan, at iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang maglakbay sa pagitan ng mortal na mundo at Sky Class Island ayon sa gusto niya, tumango si Terence. Isn't a good suggestion. We just need to wait a few years and no one will have to take any risk. Senior, can't you wait a few years? Kahit na ang habang buhay ng isang mataas na antas na magsasaka, lalo na ang isang top grade na espiritong hayop tulad ng makamulto na bagay na ito, ay hindi walang katapusan, ito ay napakahabang bagay pa rin. Lumipas ang ilang taon sa isang kisap mata, kaya bakit kailangan niyang makipagsapalaran upang labanan ang ilang taon na ito at mapunta sa kanyang kasalukuyang estado? Kahit anong tingin niya, hindi worth it. Siyempre hindi ko kaya. Nag-aapoy ang tono ng malagim na bagay, at pagkatapos ay sinabi niya na may mapait na ngiti, kung hindi pa umabot sa kritikal na punto ang sitwasyon ng angka ng espiritong hayop, hindi ko na sana ibinaba ang mukha ko at humingi ng tulong sa isang tao. Kahit nakaharap ko ang hari ng mga espiritong halimaw, hindi pa ako naging ganito kakumbaba. Gayunpaman, kung kailangan kong maghintay ng ilang taon pa, hindi ko na gustong sabihin ang lumang bagay na iyon. Nakita mo na ang ambisyosong ugali ng ibong Vermilion. Paano ako maghihintay? Totoo yan, ngunit ang pagmamadali ay gumagawa ng aksaya.
Kung hindi ka kumilos ng padalos-dalos at nakinig kay Zhang Lijiu, ang mga bagay-bagay ay hindi mawawala sa ganitong paraan. At least kasama ka rito, kahit na ang Vermilion Bird ay nakakuha ng papel para maging bagong hari ng mga espiritong hayop, hindi nito magagawa ang anumang naisin nito. Terence. Bago maging malinaw ang sitwasyon, mas mabuting manatili na lang kaysa gumalaw. Ito ang natutunan niya sa maraming taon niyang karanasan. Gayunpaman, ang bawat isa ay may iba't ibang personalidad, at ang kanilang mga paraan ng paggawa ng mga bagay ay natural na naiiba. Kung ginawa ng multo ang sinabi niya, hindi iyon multo. Tama ka. Sayang lang at hindi kita nakilala noon. Kung hindi sana ako bumagsak sa puntong ito ngayon. Sa totoo lang, kahit hindi maganda ang iyong lakas, marami pa rin akong dapat matutunan. Napabuntong hininga ang nakakakilabot na bagay na may kasamang emosyon. Si Terence ay hindi lamang pagiging magalang, ito ang katotohanan. Hindi lang ang kanyang talento at swerte ang nagbigay daan sa kanya na umunlad sa kung nasaan siya ngayon, kundi ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay na may ebidensya. Kung ito ay ibang tao na may parehong talento at swerte, sila ay patay na ngayon. Senior, please don't ride me. Ang dakilang dating Asher Dragon ay nagsabi na gusto niyang matuto mula sa akin, isang simpleng sundalong entablado ng Jindan. Kapag ito ay nakalabas, ako ay pagtatawanan ng kamatayan. Ngumiti si Terence at ikinaway ang kanyang kamay. Huminto muna siya saglit bago nagsalita, speaking of which, nagtatanong ako tungkol kay Zhang Lijiu simula noong dumating ako sa Sky Class Island, bakit hindi mo sinabi kanina, Senior? Sa oras na iyon, hindi siya umimik, kaya akala ko hindi mo pa siya nakita dati. 4,553. Ito. Medyo napahiya ang multo. After a long while, mahina niyang sabi, medyo nakakahiya lang. Ano ang ipagyayabang? At saka, hindi pa tayo ganoon ka-close noong mga panahong iyon, kaya wala akong lakas ng loob na sabihin ito sa iyo. Mahihimatay ako. Senior, kung sinabi mo sa akin ang tungkol dito kanina, hindi na ako magtatagal. Hinawakan ni Terence ang kanyang noo, walang imek. Nabubuhay siya sa takot sa nakalipas na taon at kalahati, hindi dahil sa pressure ng mga kaaway sa paligid niya, kundi dahil nag-aalala siya kay Zhang Lijiu. Paano kung walang tiwala si Zhang Lijiu na kaya niyang gamutin ang mga babaeng ito? O sa halip, paano kung may kakayahan si Zhang Lijiu na iligtas siya ngunit hindi na makabalik sa mortal na mundo? Sa personalidad ni Terence, hindi siya matatakot kahit na mas malakas ang kalaban. Tulad ngayon, nakaharap siya sa West Mountain Old Sec. Sa karamihan, makakahanap siya ng isang lugar na mapagtataguan at maghihintay hanggang sa sapat na ang kanyang lakas upang ayusin ang score. Ito ay hindi malaking bagay. Ngunit ang dalawang bagay na inaalala niya ngayon ay hindi mga bagay na malulutas sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap, tagumpay o kabiguan, ang lahat ay nakasalalay kay Zhang Lijiu, at si Terence ay hindi nakakatulong. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay ang pinakamasakit na bagay, at sa nakalipas na 1.5 taon, hindi maiwasan ni Terence na mag-alala sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, natatakot na makatanggap siya ng negatibong sagot. Kung hindi dahil sa malakas niyang puso, pagod na siya sa pag-iisip. Ngunit sa kabutihang palad, nakuha niya ang sagot sa parehong mga tanong mula sa bagay na ito, at ito ay isang positibong sagot. Sa wakas ay tumahimik ang puso ni Terence. Sinabi ni Lijiu na hindi siya sigurado kung maaari niyang gisingin ang tagapagmana, ngunit tulad ng sinabi ng bagay na iyon, hindi siya kailanman nagkamali noon, kaya dapat ay lubos siyang kumpiyansa. Hanggat walang aksidente, hindi dapat maging problema para sa kanya ang iligtas ang tagapagmana. Maliban doon, hindi na kailangang mag-alala ni Terence kung makakabalik ba siya sa karaniwang mundo. Kahit na hindi siya makakuha ng conclusion mula sa gitnang kamara ng komersyo, hanggat maaari niyang mahanap si Zhang Lijiu, tiyak na magkakaroon siya ng paraan upang buksan ang landas ng pagbuo sa karaniwang mundo. Ang balitang ito ay parang isang katiyakan kay Terence. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Terence matapos marinig ang balita. Binuksan lang ito ni Lijiu 2 taon na ang nakalilipas, at ayon sa bagay na iyon, ang kanyang 7 asawa ay mangangailangan ng ilang taon para gumaling. Hindi niya ito mabuksang muli sa malapit na hinaharap, kaya walang saysay na maging balisa si Terence ngayon.
Baka tumutok din siya sa lakas niya. Siyempre, kung magkakaroon siya ng pagkakataon na malaman ang lihim na daanan ng gitnang kamara ng komersyo sa hinaharap, ito ay isang sorpresa, ngunit sa Lijo bilang isang ligtas na pagpipilian, hindi na kailangang pilitin ito ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang gitnang Chamber of Commerce ay may maraming mga masters, at hindi sila dapat guluhin. Ngayon na ang dalawang malalaking problema ay nalutas na, si Terence ay nabuhayan ng loob, at ang kanyang enerhiya ay malinaw na naiiba sa dati. Siya ay kalmado pa rin at reserved tulad ng dati, ngunit may isang sikat ng araw na kalidad sa kanya ngayon, na nagpaparamdam sa mga tao na parang naliligo sila sa hangin ng tagsibol. Hindi mo ako masisisi dito. Hindi ako chismosa. Paano ko pa ba sasabihin ang nakakahiyang bagay na ito sa buong araw? Ang swerte mo at naririnig mo ito ngayon. Itatago ko sa sarili ko ang bagay na ito at hinding-hindi sasabihin kahit kanino, ngunit ngayon ay gumawa na ako ng exception para sa iyo, kaya ano ang dapat ikagalit? Ngumisi ang malagim na bagay. Sa sinabi niyang iyon, hindi napigilan ng multo na maging emosyonal. Bumalik sa karaniwang mundo, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Terence, lalo pa ang isang malapit na relasyon. Kaya noong una silang dumating sa Sky Class Island, ang kanyang proteksyon kay Terence ay limitado lamang sa pagpapanatiling buhay sa kanya. Maliban doon, hindi siya mapakali na makialam. Gayunpaman, sa nakalipas na taon, ang dalawa sa kanila ay may hirap at ginhawa na magkasama. Dagdag pa, ang personalidad ni Terence ay ayon sa kanyang kagustuhan, kaya iba ang kanilang relasyon sa dati. Ang mga bagay na hindi niya sinasabi o ginagawa noon ay nasabi na at tapos na. Hindi ito nakakagulat. Sige, saka ako na-flatter talaga. Hindi napigilan ni Terence ang ngumiti at tumango. Ang bato sa kanyang puso ay itinaas pa rin, at ang susunod na hakbang ay malinaw kailangan niyang magpakatatag at hanapin si Zhang Liju. Ang lahat ng iba ay pangalawa. Totoo iyon. Tumawa ang nakakatakot na bagay at bumalik sa pangunahing paksa, sige, iyon lang. Bilisan mo at simulan ang iyong paglilinang. Huwag sayangin ang magandang pagkakataong ito. Sige, gusto mo bang tuklasin muna ang paligid? Hindi pinaplano ni Terence na tuklasin ang lugar na ito ng mag-isa, ngunit kailangan niya malaman man lang ang paligid tulad ng likod ng kanyang kamay. Magiging isang malaking biro kung siya ay matarget ng isang nakakatakot na nilalang sa gitna ng kanyang paglilinang. Hindi na kailangan. Gagamitin ko ang divine sense ko para bantayan ang paligid. Kung may kakaiba, ipapaalam ko agad sa'yo. Sabi ng makamulto. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya nang ahas na magsabi ng anupaman, ngunit kahit papaano ay may lubos siyang tiwala sa kanyang banal na kahulugan. Hindi lang siya nag-regress, pero umaban pa siya ng husto kumpara sa dati niyang peak state. Kung tutuusin, ito lang naman ang maaasahan niya. Sige, kung ganoon ay ipaubaya ko na sa iyo, senyor. Tumango si Terence. Sa katunayan, kahit na walang anumang makamulto na bagay na nagbabantay para sa kanya, mayroon siyang espasyo sa Jade upang alertuhan siya. Ano man ang uri ng panganib, magkakaroon pa rin siya ng oras upang mag-react, kaya walang dapat ipag-alala. Dahil doon, tumalikod si Terence at sinabihan ang espiritong ibon na huwag masyadong lumayo bago tumalon sa isang mataas na plataporma. Ang underground space na ito ay hindi lang walang laman, kakaiba rin ang terrain. Mayroong isang mataas na platform tuwing 10 hanggang 20 talampakan, ang ilan ay direktang konektado sa tuktok ng putik, ang ilan ay medyo malayo, at ang platform na pinili ni Terence ay tama lamang upang maabot ang putik. Nakatayo sa mataas na entablado, ang katawan ni Terence ay isang impit na bato lamang ang layo mula sa putik. Bagamat hindi siya nagsisink in, ang 5 elementong layuning pumatay ay lilito paminsan-minsan at hahawakan ang katawan ni Terence. Hindi binalot ni Terence ang kanyang katawan ng purong chi tulad ng ginawa niya noong siya ay bumaba pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na hindi papansinin ng pagpatay kay Chi, at hindi na siya makakapagsanay. Ngunit hindi siya nang ahas na hawakan ng masyadong padalos-dalos ang pagpatay kay Chi, kaya hindi na siya lumubog sa putik at pinili ang mataas na platapormang ito na mapupuntahan niya. Nandito na. Tumunog ang alarm ni Jade, at nanliit ang mga mata ni Terence. Sa isang kisap mata, isang kalahating solidong 5-element killing intent ang bumaril mula sa putik sa hindi kalayuan. 4,554.
Ang limang elementong layuning pumatay ay hindi sumabog ng buo, isang maliit na bahagi lamang nito ang lumabas mula sa putik na parang buntot ng dragon. Hindi rin ito direktang nahawakan si Terence, nataman lang siya sa gilid ng shockwave, pero sobra-sobra na ito para sa kanya. Ito ay isang maliit na shockwave lamang sa gilid, hindi nakikita ng mata, ngunit malinaw na nararamdaman ni Terence ang nakakatakot na kapangyarihan ng limang elementong pumapatay kay Chi. Isa lang ang nasa isip niya, no wonder na kayang patayin ng limang elementong pumapatay kay Chi ang lahat, at kahit ang multo ay hindi nang ahas na pasukin iyon. Hindi nakakagulat na hilingin sa kanya ng multo na gamitin si Chi para protektahan ang kanyang sarili, kung hindi ay napatay na siya. Ang layunin ng pagpatay ng limang elemento ay nagpatibay at nagpigil sa isa't isa. Ang limang pangunahing elemento ng layunin ng pagpatay ay pinagsama sa isa. Hindi ito kasing simple ng 1+1. Kunin ang resulta na tumama sa katawan ni Terence, halimbawa. Kung ang bawat elemento ng layunin ng pagpatay ay iisa-isa, kahit na hindi gumamit ng anumang proteksyon si Terence, sa lakas ng kanyang katawan ngayon, ang layunin ng pagpatay ng bawat elemento ay hindi makakasakit kahit isang buhok sa kanyang katawan. Ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit ngayon, ang limang elemento ng pagpatay kay Chi ay lahat ay pinagsama sa isa, at ang kapangyarihan nito ay libu-libong beses na mas malakas. Si Terence ay napakaingat, ngunit halos hindi niya ito makayanan at nahulog sa platform. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napahawak ito sa oras. Casual lang ang sinabi niya noon, pero sa pagkakataong ito, naranasan na niya ito. Kahit gaano pa kalakas ang katawan niya o kung gaano katigas ang isip niya, hindi niya ito malalampasan kung wala siyang determinasyon. Ang limang elementong pumatay kay Chi ay nakaapekto lamang sa kanya sa maikling sandali, kahit ang oras na kailangan para kumurap ang mata, ngunit kay Terence, parang walang hanggan. Para sa iba, ang isang araw ay parang isang taon, ngunit para kay Terence, napakiramdam na siya ay pinuputol ng kutsilyo, bawat segundo ay parang isang taon. Saglit lang iyon, ngunit si Terence ay basang-basa mula ulo hanggang paa sa malamig na pawis na parang kakaligaw lang. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence na parabang nakaligtas lang siya sa isang sakuna. Kahit na ang pressure mula sa sekta ng West Mountain ay hindi kasing sama nito. Umiling siya at ngumiti ng mapait, ang pagpatay kay Chi ng limang elemento ay talagang nakakatakot. Hindi ako makapaniwala na may mga nakakatakot na bagay sa mundo. Marami na talaga akong natutunan this time. Dapat kang makontento, bata. Ang kapangyarihan ng limang elemento na pumatay ng layunin ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng sinumang tao o espiritong hayop. Kung ito ay sinumang master, lalo pa ang isang eksperto sa entablado ng Jindan, kahit isang nascent soul stage expert ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Tanging isang freak na tulad mo na nagtataglay ng limang elementong ugat ng espiritu ang makatiis nito nang hindi nawawala ang anumang mga paa. Ang tono ng malagim na bagay ay talagang nagdadala ng kaunting inggit. Kahit na nasa tuktok na siya, hindi siya mangangahas na gamitin ang limang elementong pumapatay kay Chi para pinuhin ang kanyang katawan tulad ng ginawa ni Terence. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin ng isang freak na tulad ni Terence ang maaaring magkaroon ng ganoong swerte at kapalaran. Kailangang malaman ng isa na kung mas malakas ang tempering, mas mabilis ang pagpapabuti ng isa. Ito ay isang prinsipyo na hindi kailanman nagbago mula noong sinaunang panahon. Siyempre, ang saligan ay ang isa ay kailangang makalusot ng buhay. Kung hindi, ito ay puro panliligaw sa kamatayan. Nakakatakot ang pagpatay kay Chi ng limang elemento. Senior, dapat ay sinabi mo ng mas maaga. Buti na lang at nag-iingat ako at hindi ako direktang tumalon. Naranasan ko lang ang hindi gaanong aftershock na ito. Kung hindi, kung tinamaan ako ng pagpatay kay Chi ng limang elemento, patay na ako. Inilabas ni Terence ang kanyang dila, medyo natatakot pa rin. Ito ang katotohanan. Ang karanasan na ngayon lang ay nagpaunawa sa kanya na bagamat ang kanyang natatanging saligang batas na may katangian ng limang elementong ugat ng espiritu ay maaaring linangin sa tulong ng limang elementong layuning pumatay, isang hanggal lamang ang pangarap na ganap na mapaglabanan ito. Sa karamihan, ang kanyang pagtitiis ay mas malakas kaysa sa ibang mga magsasaka. F*6, wala akong anumang katangian ng limang elemento, at hindi ko pa talaga nahawakan ang layunin ng pagpatay sa limang elemento.
Paano ko malalaman na napakalakas ng bagay na ito? Ang multo ay pumulupot sa kanyang mga labi, hindi gaanong iniisip iyon. Siyempre, alam niya ang personalidad ni Terence, at alam niyang hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Kung hindi, hindi siya magiging irresponsible. At least, binalaan na niya ito. Og. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Itinaas niya ang ulo niya at tumangala. Kung hindi siya mag-iingat, ang layunin ng pagpatay ay maaaring maging hari ng impyerno. Hindi ito biro. Huwag kang tanga. Tell me, how's the effect? Ang malagim na bagay ay nagtanong na may malaking interes. Sandali lang, ano kayang epekto nito? Hindi napigilan ni Terence na matawa, ngunit nasa kalagitnaan pa lang siya ng kanyang pangungusap nang siya ay nanlamig na parang tinamaan ng kidlat. Ayon sa katwiran, ang anumang uri ng pamamaraan ng paglilinang ay isang maingat na proseso, at dapat itong pagtiyagaan sa loob ng maraming taon upang makita ang maliwanag na epekto. Walang paraan ng paglilinang sa mundo na makikita agad ang epekto. Kahit na ang masamang paraan ng paglilinang ay hindi ganoon kabilis, maliban kung umiinom ito ng mga table tasks, at kailangan itong maging isang supreme grade na tableta para makita agad ang epekto. Gayunpaman, ang malalim na pinag-ugatan ng paniniwala ni Terence ay nasira sa sandaling ito. Kung ang hindi kapani-paniwalang bagay na ito ay sabi-sabi lamang, tiyak na kukutsain niya ito, ngunit ngayong nangyari ito sa kanya, wala siyang magagawa kundi ang maniwala. Ilang segundo lang iyon, hindi man lang ang oras ng pagpikit ng mata, ngunit naramdaman ni Terence ang tunay na epekto. Wala na siyang ibang masabi, ngunit kahit papaano ay nagbago ang lakas ng kanyang chi, at hindi lang ito isang maliit na pagbabago, ito ay isang bagay na imposible noon. Kahit na noong siya ay nagsasanay sa Jade Space, si Terence ay hindi pa nakakita ng ganoong kahangahangang epekto. Napatulala siya ng todo. Uminom man siya ng gamot, ang tagal naman ng gamot, diba? Paano ito magkakaroon ng agarang epekto? Kahit ikaw, kalmadong bata, natulala. Parang ang epekto ay gaya ng inaasahan ko. Talagang sobrang exaggerated. Natawa ang nakakatakot nang makita ito. How could this be? Hindi ba ito masyadong F***ing exaggerated? Si Terence ay hindi masaya, ngunit nag-alala sa halip ang mga epekto ay masyadong biglaan, at siya ay nag-aalala na maaaring siya ay nabaliw. Pagkatapos ng lahat, sa mga normal na tao, ang sobrang bilis ay maaaring humantong sa mga problema. It's fine. This is within my expectations. It's quite normal. Napangiti siya ng malagim na bagay. Ito ay normal. Si Terence ay hindi nakaimik kung ito ay normal, kung gayon ang kanyang nakaraang pag-unlad ay parang bilis ng pagong. 4,555. Siyempre normal lang. Mayroon kang 5 elemento ng spirit root attribute, kaya ang iyong compatibility sa 5 elements killing intent ay masasabing perpekto. Para sa iyo, the 5 elements killing intent is a natural tonic. If you cultivate in the 5 elements killing intent, in the words of US spirit beasts, it's your life cultivation. It's a very normal for you to be advanced. Ang multo ay hindi nag-aalala. Lifebound cultivation. Ano ang ibig mong sabihin? Kumurap si Terence, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoon. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang paraan ng paglilinang na ibinigay sa iyo ng mga langit. Anumang iba pang paraan ng paglilinang ay isang maling landas. Alinman ang pag-unlad ay masyadong mabagal, o ang paglilinang ay maliligaw. Ang paglilinang na may hangganan sa buhay ay ang kapalaran na pinapangarap ng lahat ng mga espiritong hayop. Kahit isa sa 10 milyong mga espiritong hayop ay talagang mahihiling nito na magagawa nila. Napabuntong hininga ang nakakatakot na bagay. Bakit? Ayon sa mga salita ng nakatatanda, ang paglilinang ng pinagmumulan ng buhay ay dapat ang pinakaangkop na paraan ng paglilinang para sa sarili. Hanggat ang isang espiritong hayop ay may kaunting pag-unawa, ang paghahanap ng pinakaangkop na paraan ng paglilinang para sa kanilang sarili ay hindi dapat maging ganoon kahirap, tama? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Tama, ngunit kaming mga espiritong hayop ay iba sa inyo na mga magsasaka ng tao.
Kahit na kayong mga taong magsasaka ay may iba't ibang pangangatawan at talento, kayo ay nasa parehong lahi at maaaring matuto mula sa isa't isa. Gayunpaman, mayroong libu-libong mga espiritong halimaw na lahi, lalo na maraming mga matataas na antas ng espiritong hayop na ipinasa mula sa isang linya ng dugo. Paano magkakaroon ng maraming mga modelo? Ang makamulto na bagay ay huminto sandali at nagpatuloy. Higit pa rito, lahat ng matataas na antas na espiritual na mga hayop ay may kakaibang mga talento sa lahi. Kahit na mahanap nila ang kanilang paraan ng paglilinang sa natal, dapat silang magkaroon ng katumbas na kakaibang kapaligiran sa paglilinang. Maliban kung sila ay lubhang mapalad, hindi madaling makahanap ng gayong perpektong lugar ng pagtatanim. Totoo iyon. Tumango si Terence. Kung isa siyang espiritong hayop, hindi sana siya napipilitang tumakbo sa 5 lason na latian. Kahit alam niyang may 5 elemento siyang espiritual na ugat, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong paraiso sa ilalim ng latian, hindi pa banggitin ang kanyang pagtatanim sa natal. Ang biglaang paglitaw ng matandang sekta ay dapat na isang sakuna para kay Terence, ngunit tila ito ay isang pagpapala sa halip na isang sakuna. Sa katunayan, naramdaman ni Terence na ang walang katapusang purong chi sa espasyo ng Jade ay bumababa. Hindi alam ni Terence kung bakit, marahil ito ay sarili niyang ilusyon, o marahil ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kanyang lakas, ngunit ang supply ng chi sa Jade Space ay hindi na sapat para sa kanya. Isang bagay ang malinaw, ang suporta ng Jade Space para sa kanyang pagsasanay ay hindi gaanong halata tulad ng dati, kahit papaano ay bumaba ng kaunti ang bilis ng kanyang pagsasanay. Gayunpaman, kahit na napansin ito ni Terence, wala itong silbi. Ang mga epekto ng suporta ng Jade Space ay mas mahina kumpara sa dati, ngunit ito ay ganap na naiiba mula sa labas ng mundo. Kaya't patuloy na umaasa si Terence sa chi ng Jade Space upang linangin gaya ng dati. Ngunit ngayon, nagkataon, nakahanap siya ng isang lugar na may mas siksik na chi kaysa sa espasyo ng Jade, at magagamit niya ang pagpatay sa chi ng 5 elemento para sanayin ang kanyang paglilinang sa natal anumang oras. Ito ay isang pinagpalang lugar para kay Terence, kailangan niya talagang magpasalamat sa lumang sekta ng West Mountain kapag siya ay umalis sa hinaharap. Habang nag-uusap ang dalawa, muling tumunog si Jade. Sa hindi kalayuan, isa pang 5 elementong layuning pagpatay ang bumungad. Ito ay katulad ng dati, si Terence ay tinamaan pa rin ng iba pang mga alon, at siya ay nasa sakit pa rin. Gayunpaman, ngayon lang ito tiniis ni Terence, at ngayong alam na niya ang mga benepisyo, hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ang tanging kailangan lang gawin ngayon ni Terence ay ang pag-igting ang kanyang mga ngipin at pagtiisan ang 5 elementong pumapatay sa mga alon ni Chi. Sa bawat oras na siya ay magalit, ang lakas ng kanyang chi ay tataas ng isang antas, at maging ang lakas ng kanyang katawan ay dumaranas ng napakalaking pagbabago. Ang ganitong uri ng mahirap na tempering ay mas epektibo kaysa sa mga elixir na iyon. Pagkatapos kunin ang mga elixir, ang lakas ng isang tao ay magiging parang kastilyo sa hangin. Kakailanganin ng hindi bababa sa isang yugto ng panahon upang patatagin ang kanilang lakas. Kung hindi, napakadaling magkaroon ng mahinang foundation at humantong sa mga kalunos-lunos na bunga ng paglihis ng chi. Gayunpaman, iba ang ganitong uri ng tempering. Ang bawat bit ng paglago ay tunay na lakas. Hindi lamang ang pundasyon ay hindi hamina, ngunit ito rin ay magiging mas matibay. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang sumunod na ginawa ni Terence ay paulit-ulit na ulitin. Napakahirap ng bawat hamon, ngunit nakinabang siya rito. Siyempre, proporsyonal ito sa panganib. Sa loob lamang ng 2 oras, si Terence ay na-coax off sa haligi ng 3 beses. Hindi dahil hamina ang kanyang paghahangad, ngunit dahil malapit na siya sa pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Sa pamamagitan ng kanyang kasalukuyang lakas, higit na nakayanan niya ang mga resulta, ngunit malayo pa rin siya sa pagtiis sa pagpigil ng pagpatay sa chi ng 5 elemento. Sa kabutihang palad, dahil sa 5 elementong espiritual na ugat ni Terence, mas lumalaban siya sa layunin ng pagpatay kaysa sa mga normal na tao. Kung hindi, mamamatay na sana siya kung 3 beses lang niyang nalampasan ang layunin ng pagpatay. 3 araw, 3 buong araw nang nagtitimpi si Terence.
Ang haba ng oras na ito ay wala sa sinumang practitioner, ngunit para kay Terence, na pinahirapan ng layunin ng pagpatay, ito marahil ang pinakamatagal na 3 araw na naranasan niya. Ito ay isang pagsubok ng pisikal at mental na pagtitiyaga. Ngunit sa parehong oras, ang mga benepisyong natanggap ni Terence ay walang katulad din. Nang siya ay pumasok, siya ay nasa tuktok pa lamang ng kalagitnaan ng yugto ng Golden Core, ngunit pagkatapos ng 3 araw na pagsasanay na ito, nahawakan ni Terence ang pader ng huling yugto ng Golden Core, isang bato lang ang layo mula sa susunod na antas. Ang resultang ito ay nagpasaya kay Terence. Sa paghihintay sa kanya ng matandang sekta ng West Mountain sa labas, ang bawat kaunting lakas ay nangangahulugan ng kaunting puhunan upang mailigtas ang kanyang buhay. Ang bawat tagumpay ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit habang matagumpay niyang nahawakan ang dingding ng huling yugto ng ginintoang core, medyo mahirap pa rin itong makalusot sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay nakarating lamang sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto hindi pa katagal, at habang siya ang pinakamalakas na ginintoang core master na ganap na nakalusot, ang huling yugto ay isang threshold na hindi maaaring masira tulad ng pag-inom ng tubig, kailangan pa rin niya ng angkop na pagkakataon. Ang pagkakataong ito ay maaaring ang golden pill, o anumang iba pang espesyal na pangyayari na may lakas ni Terence, ang paglusot ay isang bagay na syempre. Kung talagang gusto niyang makalusot, mayroon pa ring Wando Golden Core Fruit si Terence. Hanggat bumuo siya ng Golden Core, siya ay nasa late stage ng Golden Core stage. 4,556. Gayunpaman, ang magandang bakal ay dapat gamitin sa gilid ng isang talam. Hindi binalak ni Terence na gamitin ang Wando Golden Core Fruit sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang kayamanan sa mundo. Baka hindi na niya ito mahanap muli sa buhay na ito. Kailangan niyang isave ito para sa pinakakritikal na sandali. Ngunit sa ngayon, hindi naisip ni Terence na ito na ang pinakamahalagang sandali. May pakiramdam siya na kaya niyang makapasok sa huling yugto ng Golden Core stage kahit na wala ang Wando Golden Core Fruit dahil sa tuwing dinadalisay siya ng pagpatay kay Chi, nararamdaman niya ang mga senyales na nagpatibok sa kanyang puso. Senyales na malapit na siyang masira. Ang tanging bagay na nakapagpalungkot kay Terence ay kahit na napakalakas ng senyales, hindi talaga siya makalusot pagkatapos makuha ang mga epekto. Nanatili lang siya sa sign level at parang hindi makalusot. Alam ni Terence na ang ganitong uri ng estado ay hindi magtatagal kung hindi siya makakalusot bago ito mawala, kailangan niyang maghintay para sa susunod na senyales, at hindi niya alam kung kailan iyon mangyayari. Ang pagsasanay ay tulad ng paglalayag laban sa kasalukuyang maraming kaso ng mga taong nahulog sa kumunoy at walang pag-unlad. Nanggagaling ang yaman sa panganib. Parang konting risk lang ang kaya mong gawin. Iminungkahi ng malagim na bagay. Naiintindihan. Tumango si Terence. Palagi siyang nag-iingat, ngunit hindi niya kailanman tatanggihan ang mga kinakailangang panganib. Katulad ngayon, 2 lang ang paraan para makalusot siya. Ang una ay ang kunin ang Golden Core, ngunit hindi niya planong gawin iyon, kaya maaari lamang niyang gamitin ang pangalawang paraan, na kung saan ay ang paggamit ng 5 elementong pagpatay na layunin sa harap niya upang pilitin ang mas maraming potensyal. Kung ito ay ibang tao, hindi sila mangangahas na gawin ito, ngunit magagawa ni Terence. Dahil kaya niyang mapaglabanan ang 5 elementong pagpatay na layunin, natural na maaari siyang magpatuloy ng isang hakbang at subukang lumapit sa layunin ng pagpatay. Siyempre, ang kailangan ay kailangan niyang kontrolin ang degree. Kung hindi ito matatawag na pagpapasigla ng potensyal ng isang tao, ito ay pagpapakamatay. Huminga ng malalim, lumipat si Terence sa ibang platform. Naabot lamang niya ang tuktok ng 5 lason na latian nang siya ay tumayo sa isang ito, ngunit ngayon siya ay diretso sa gitna ng latian. Gaya ng inaasahan, si Terence ay agad na na-target ng 5-element killing intent. Kung ang 5 lason na latian ay isang lawa at ang layunin ng pagpatay ay ang isda na kumakain ng tao, kung gayon si Terence ang pain. Noong nasa platform sila, si Terence pa rin ang pain na lumulutang sa ibabaw ng tubig, kaya hindi na-trigger ang bangis ng isda na kumakain ng tao.
Sa karamihan, magkakaroon ng kaunting splash, ngunit ngayon, ang pain ay direktang itinapon sa lawa, at nahayag ang bangis ng isda na kumakain ng tao. Marahil ito ay dahil sa 5 elementong espiritual na mga ugat ni Terence, siya ay may kaparehong, amoy, gaya ng 5 elementong layuning pumatay, kaya ang 5 elementong layunin ng pagpatay ay hindi natipon sa paligid niya. Kung hindi, mamamatay si Terence kahit na magkaroon siya ng 10,000 buhay. Magkagayunman, sapat na ang isang 5 elementong pagpatay na layunin para patayin siya. Si Terence ay pinahirapan na ng 5 elementong pagpatay na layunin, at ngayong nakaharap na niya ito ng diretso, hindi niya maiwasang manginig. Ito ang instinct ng isang buhay na nilalang sa sitwasyong buhay o kamatayan, at hindi ito makontrol ni Terence kahit na gusto niya, maliban kung siya ay patay na. Mag-iingat ka, huwag kang masyadong lalayo. Sa oras na ito, kahit ang Moldita ay natakot. Bagaman ito ang kanyang mungkahi, hindi siya maaaring manatiling kalmado sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa katawan ni Terence, at alam niya kung gaano kakilakilabot ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mamatay. Kung namatay si Terence, mahihirapan din siya. Alam ko, tugon ni Terence sa mahinang boses. Kasabay nito, ang 5-element killing intent na tumama sa kanyang katawan. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin hanggang sa siya ay dumyugo. Nanginginig ang lahat ng kalamnan sa katawan niya na parang baliw. Pakiramdam na niya ay hinihiwa siya ng libu-libong piraso ng aftershock, ngunit ngayon, ang sakit ay higit sa 100 beses na higit pa. Nandito na. Sa sobrang sakit, ang chi sa katawan ni Terence ay biglang nagsimulang gumalaw, kusang bumubuo ng isang pagtutol laban sa 5 elemento na pumapatay kay chi sa labas, at ito ay mabilis na tumaas ang pagkakataong makalusot ay narito na. Ang makapal na pader sa harap ng late stage na Golden Core ay agad na lumuwag sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ng chi. Ang tagumpay ay nasa harap niya, at si Terence ay hindi nang ahas na magantala. Mabilis niyang ibinaba ang katawan at umatras mula sa 5 lason na latian. Nang walang sinasabi, tumalon siya mula sa platform at umupo ng naka-crossleg, na nakatuon sa pambihirang tagumpay. Una, kinailangan niyang harapin ang binyag ng 5 elementong papatayin ang layunin ng direkta. Ang sandaling iyon ay ang limitasyon na kaya niyang tiisin. Pangalawa, ang proseso ng pambihirang tagumpay ay hindi maabala sa lahat. Kung hindi, siya ay masusugatan at makakaranas ng backlash. Sa mga seryosong kaso, mababaliw siya at mamamatay pa sa lugar. Magagamit lang ang 5 elementong pumatay sa layunin para makahanap ng pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Kung tiniis niya ang pagbibinyag ng 5 elementong pagpatay ng layunin habang iniisip ang paglusot, hahanapin lang niya ang sarili niyang kamatayan. Kahit na siya ay naghahanap ng kamatayan, hindi ito ang paraan upang tumingin. Handa na ang lahat, at narito ang hanging silangan ng tagumpay ni Terence ay isang tagumpay. Sa loob lamang ng 1 oras, siya ay isinilang na muli ng walang anumang panganib, at ang kanyang buong aura ay bago. Bagamat tila may manipis na linya lamang sa pagitan ng tuktok ng intermediate stage ng Golden Core at sa huling yugto ng Golden Core, ang kahulugan ng dalawa ay ganap na naiiba. Dati, siya ay isang tipikal na master ng Golden Core stage, ngunit ngayon ay naabot na niya ang isang antas kung saan maaari siyang umasa sa isang mas mataas na kaharian. Karamihan sa mga cultivator ay nagsimula ng maghanda para sa susunod na tagumpay sa Nascent Soul stage pagkatapos pumasok sa huling yugto ng Golden Core stage. Si Bubay, na nakilala niya noon, ay isang halimbawa. Ito ang kaso para sa mga normal na practitioner, ngunit si Terence ay nasa tuktok ng Golden Core stage, at tumagal siya ng mas maraming oras upang pumunta mula sa late stage hanggang sa full stage ng Golden Core stage. Para sa kanya, hindi malayo ang nabubuong Soul stage. Huminga ng malalim si Terence nang maramdaman niya ang bagong enerhiya sa kanyang katawan. Naramdaman niya na ang pagtaas ng lakas mula sa peak mid-stage Golden Core hanggang sa late stage ay hindi lang isang maliit o dalawa, ito ay isang malaking pagtaas. Siyempre, si Terence ay hindi nagpakita ng labis na kagalakan.
Estilo ni Terence ang manatiling kalmado, hindi banggitin na nakita niya ang matandang sekta sa West Mountain, isang big boss ng masasamang magsasaka, at ang mas nakakatakot na mga spirit beast guard. Ang maliit na pagtaas ng lakas na ito ay walang halaga sa suprimong nilalang na tulad nila, kaya natural na hindi matutuwa si Terence sa gayong maliit na tagumpay. Ang paglalakbay na ito sa South Continent ay nagbukas ng mga mata ni Terence. Ang mga antas na nakita niya ay mas mataas kaysa dati. Ang Advanced Golden Core ay isang maliit na hakbang lamang, at malayo pa ang mararating. 4,557. Siyempre, si Terence ay hindi dapat kumagat ng higit sa kaya niyang ngumunguya. Ang pag-abot sa advanced na yugto ng Golden Core Stage ay isang mahusay na pagpapabuti. Ayon sa dati niyang karanasan, kaya niyang labanan ang isang Nascent Soul Advanced Stage Master gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, at tiwala siyang kaya niyang manalo. Gayunpaman, kung isa itong peak na Nascent Soul Master o isang Profound Master, malamang na wala siyang magagawa. Maaaring kailanganin niyang umasa sa Super Bomb para mabuhay. Bahagyang umiling si Terence. Kung sino pa man iyon, matutuwa sila, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakaharap sa isang late stage na Nascent Soul Cultivator, ngunit isang big shot ng mga masasamang cultivator sa pambungad na yugto. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang resulta ay hindi gaanong naiiba sa dati. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang harapin ang matandang halimaw, ang matandang sekta ng West Mountain, ngayon. Pagkatapos ng lahat, nakita siya ng matandang halimaw na sumugod sa 5 laso na lumubog sa kanyang sariling mga mata. Dapat niyang isipin na siya ay patay na, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa banta na ito sa ngayon. Gayunpaman, hindi binalak ni Terence na lumabas ng ganoon lang. 3 araw pa lang, at sino ang nakakaalam kung nakaalis na ang matandang sect master. Sa pagiging historical ng matandang halimaw na iyon, kahit na nakita niyang namatay si Terence sa 5 lason na latian, maaari pa rin siyang manatili at manood ng ilang sandali. Kung si Terence ay lumabas ngayon, siya ay nasa panganib na mahuli ng walang kabuluhan. Hindi banggitin, ito ay isang pambihirang lugar, at ang mga epekto ng lugar na ito ay mas kamangha-mangha. Kahit na ang Jade Space ni Terence ay hindi maihahambing dito, at hindi niya pababayaan ang pambihirang pagkakataong ito. Kinailangan niyang manatili dito at magtanim ng mas matagal. May 5 buwan pa bago ang deadline para sa misyon, at hindi na kailangang magmadaling bumalik ni Terence. Kahit anong gawin niya, lakas lang ang mahalaga. Bukod dito, kung mananatili pa siya rito ng ilang buwan, tiyak na iisipin ng matandang sekta ng West Mountain sa labas na patay na siya, gaano man sila katuso. Ang paghihintay ng 10 araw o kalahating buwan ang limitasyon. Imposibleng mag-aksaya ng ilang buwan dito. Kung walang mga aksidente, dapat ay matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang bangkay na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Matapos magdesisyon, nagpa siya si Terence na hampasin habang mainit ang plancha at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Tumayo siya sa mataas na plataporma malapit sa 5 lason na latian tulad ng dati at natanggap ang 5 elementong pumapatay sa mga epekto ni Chi. Ngayong mas malakas na siya, ang kakayahan ni Terence na mapaglabanan ang 5 elementong pumapatay kay Chi ay halatang mas malakas. Hindi naman kasing sakit noong una, at mas panatag na siya ngayon. Ngunit nang makayanan ni Terence ang 5 elementong papatayin ang layunin, napagtanto niya na ang epekto nito ay hindi na masyadong exaggerated gaya ng dati. Ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa Jade Space, ngunit ito ay ilang beses na mas masahol kaysa sa dati. Ito ay dapat asahan pagkatapos masanay sa 5 elemento, ang epekto ng Chi ay bababa. Kapag nasanay na si Terence, parang kumakain o umiinom, at wala ng epekto. Kaya't kung gusto ni Terence na lumayo pa, ang tanging paraan ay dagdagan ang kanyang lakas at mapalapit sa 5 elemento. Dahan-dahan niyang isinara ang distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ang layunin ng pagpatay ito ang paulit-ulit na gagawin ni Terence. Bawat pulgadang papalapit niya ay nangangahulugang lalakas siya.
Kung isang araw ay maaari niyang harapin ang layunin ng pagpatay ng direkta, at kahit na mapantayan ito sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanyang chi, siya ay nasa tuktok ng Sky-class island ngunit malayo pa ang araw na iyon. Lumipas ang oras, at ginamit ni Terence ang layunin ng pagpatay upang sanayin ang kanyang katawan araw-araw. Sa oras na nasanay na siya sa nakakabaliw na bilis ng pagsasanay na ito, 3 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Karaniwan, si Terence ay magsasanay sa platform na malapit sa pagpatay kay Chi, at pagkatapos ng ilang araw, siya ay lilipat sa isang platform na mas malapit sa pagpatay kay Chi. Kung malapit na siyang makalusot, ipagsapalaran niya ito at papasok ng malalim sa 5 lason na latian, direktang haharap sa pagpatay kay Chi upang pasiglahin ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa isang malinaw na sigaw, isang mabilis na anino ang lumipad mula sa malayo at malapit, na umiikot sa posisyon ni Terence. Ito ang espiritual na ibong iniwan ni Minerva para sa kanya. Marahil ito ay dahil sa chi dito, ngunit si Terence ay hindi pa nakakita ng isang spirit bird na nagsasanay sa sarili nitong nakaraang 3 buwan. Ito ay naglalaro lamang, ngunit kung ikukumpara mo ito sa 3 buwan na nakalipas, mapapansin mo na ang buong katawan ng taong ito ay sumailalim sa isang kumpletong pagbabago. Aura man o bilis nito, mas mataas ang lahat kaysa dati. Maging ang maamo at hindi nakakapinsalang mga mata nito ay may ilang talas na kakaiba sa mataas na antas na lumilipad na mga espiritong hayop. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, tumayo at iniunat ang kanyang katawan. Tumalon siya sa likod ng ibon na may ngiti sa labi, mayroon pang 2 buwan bago ang deadline ng misyon. Oras na para bumalik. Sa sandaling ito, pagkatapos ng 3 buong buwan ng masipag na pagsasanay, si Terence ay tila hindi gaanong naiiba sa dati. Kung kailangang ituro ng isang tao ang isang pagkakaiba mula noong siya ay nakalusot hanggang sa huling yugto ng Golden Core, ito ay ang aura sa paligid niya ay medyo mas malalim at mas nakalaan. Gayunpaman, ito ay ang hitsura lamang. Maging si Terence, na sanay na tumalon sa antas, ay hindi maiwasang matuwa nang maisip niya ang mga resulta ng 3 buwang pagsusumikap na ito. Isa na siyang totoong peak Golden Core. 3 buwan na lang ang nakalipas mula nang makatakas siya sa 5 lason na latian, ngunit ang lakas ni Terence ay nawala mula sa peak mid-stage na Golden Core hanggang sa full stage na Golden Core, na kumakatawan sa limitasyon ng Golden Core stage. Kung ito ay lumabas, mababago nito ang pananaw ng lahat sa buhay. Ang pagpunta mula sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto hanggang sa buong yugto ng Golden Core Realm ay isang pipe dream, lalo pa ang 3 buwan. Maraming mga tao ang natigil sa loob ng 300 taon, at kung nalaman nila ang tungkol sa himalang ginawa ni Terence, ang kanilang mga mata ay magdudugo dahil sa selos. Dapat sabihin na ang mahiwaga at malawak na espasyo sa ilalim ng lupa ng 5 lason na latian ay isang lupaing kayamanan na ginawa sa langit para kay Terence. Wala na sigurong ibang lugar na mas angkop para sa kanya na magsanay kundi dito. Kung ito man ay ang mataas na konsentrasyon ng espiritual na chi o ang natatanging layunin ng pagpatay sa 5 elemento, mahirap makahanap saan man maliban sa 5 lason na latian. Ang pag-level up ng 3 antas sa loob ng 3 buwan ay isang bagay na kahit kay Terence mismo ay mahirap isipin. Not to mention na siya ay nasa Golden Core stage na, kahit na siya ay nasa Foundation stage o sa ilalim ng makalangit na landas, ang ganitong uri ng nakakabaliw na bilis ng leveling ay hindi pa rin kapanipaniwala at nakakagulat. 4,558. Gayunpaman, ang 3 antas ay hindi lamang dahil sa kapaligiran na sentimo pininaw niya ang Wando Golden Core Fruit sa isang Supreme Grade Golden Core, at ginamit ito sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, sapat na iyon upang mabigla ang mga tao. Isang hakbang lang ang layo ng Golden Core Full Face mula sa namumuong kaluluwa, at katatapos lang niyang gamitin ang lahat ng Golden Core niya. Maaaring piliin ni Terence na ipagpatuloy ang pagsasanay dito, ngunit hindi ito katulad ng lahat ng mga tagumpay na nagawa niya noon. Hindi ito isang bagay na magagawa sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Siya ang pinakamalakas na Golden Core Stage Practitioner na ganap na nakalusot, at ang kanyang lakas ay sapat na malakas.
Bilang karagdagan, siya ay nasa isang natatanging kapaligiran sa pagsasanay, kaya kahit na ang hindi makataong tagumpay ni Terence ay hindi inaasahan, ito ay nasa katwiran pa rin. Ito ay hindi bilang katawa-tawa bilang ito tila. Ngunit ang pagbuo ng isang namumuong kaluluwa ay naiiba lakas, swerte, estado ng pag-iisip, at mga table tasks ay lahat ay kailangang-kailangan. Lamang kapag ang isa ay ganap na handa ay magkakaroon ng pagkakataon ng tagumpay. Kakalusot lang ni Terence, at kahit na hindi niya kailangang patatagin ang kanyang lakas dahil sa 5 elementong pagpatay na layunin, hindi pa rin niya handa ang lahat. Hindi naman sa hindi siya maaaring manatili rito at magpatuloy sa pag-eensayo, ngunit hindi na ito kasing tipid tulad ng dati. Alam ni Terence na ang pagsasanay ay hindi ang paraan upang pumunta, kailangan niyang mag-relax ng kaunti para makuha ang dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Dagdag pa, 2 buwan na lang ang natitira bago ang deadline, at wala nang masyadong oras pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Pagkatapos bigyan ng order ang ibon, ginamit ni Terence ang kanyang purong chi para matakpan silang dalawa. Hindi niya ito magagawa noong una siyang pumasok, ngunit ngayong lumakas siya ng 3 antas, ito ay isang piraso ng cake. Dinala ng espiritong ibon si Terence at agad na sumugod sa 5 laso na latian sa tuktok. Bagamat napakalakas ng paglaban sa putik, sa pagbubukas ng chi ni Terence, kasama ang pagpapabuti ng spirit bird sa nakalipas na 3 buwan, mukhang hindi ito nahihirapan. Sa momentum na ito, hindi magiging mahirap na lumipad mula sa 5 laso na latian. Ang dapat banggitin ay ang maladrago na layunin ng pagpatay ay tila walang pakialam kay Terence at sa espiritual na ibon. Kahit aksidenteng nahawakan sila nito ay wala man lang reaksyon. Malinaw na talagang itinuring nila ang chi ni Terence bilang kanilang sarili. Ang tao at ibon ay naglakbay sa 5 laso na latian ng halos 1 oras, at malinaw na naramdaman ni Terence ang pagtutol sa itaas niya na humihina at humihina. Napabangon siya parang makikita na naman nila ang liwanag. Ang mahiwagang espasyo sa ibaba ay maliwanag at maliwanag, ngunit ang pakiramdam ay hindi maihahambing sa pakiramdam sa lupa. Nang sila ay bumalik sa lupa ay tunay nilang maranasan kung ano ang ibig sabihin ng malayang huminga, muli ito ay likas na ugali ng isang tao. Sa wakas, nang malapit na siyang sumugod palabas ng 5 laso na latian, biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ng makamulto. Tumigil ka. Anong meron, senyor? Hindi alam ni Terence ang dahilan, ngunit pinigilan pa rin niya ang espiritong ibon at maingat na tumingin sa paligid, iniisip na siya ay binabantayan. Gayunpaman, hindi siya pinaalalahanan ni Jade. Hindi kaya nandoon pa rin ang lumang sekta ng West Mountain. 3 buwan na ang nakalipas, ngunit hindi iyon maaaring. Kahit gaano pa siya kinasusuklaman ng matandang sect master ng West Mountain, bilang isang big shot ng mga masasamang cultivator sa panahon ng pagbubukas at pangalawang in command ng West Mountain Evil Sect, hindi siya maaaring magsawa para patuloy na bantayan itong 5 laso na latian, tama ba? Ang sino mang may normal na pag-iisip ay iisipin na sila ay patay na. Hindi kaya ang mga masasamang magsasaka ay hindi lamang may mga abnormal na kasanayan, ngunit mayroon ding mga abnormal na utak. There's someone up there. Sabi ng nakakatakot na bagay sa malalim na boses. Ano ba? May nagbabantay talaga dito. Hindi naman pwedeng ang matandang halimaw na iyon mula sa West Mountain Sect, di ba? Nagulat si Terence. Maaaring hadlangan ng putik ng 5 laso na latian ang divine sense, kaya wala siyang maramdaman sa labas kahit na napakalapit niya sa lupa. Tanong niya, Senyor, hindi ba apektado ang divine sense mo sa swamp na ito? Siyempre, apektado, pero nanghihina lang ng husto. Hindi naman kasing sama mo, na hindi madadami at naging buhay na bulag. Tumawa ang nakakatakot. Og. Si Terence naman ang mainggit. Pareho silang gumagamit ng divine sense, pero nagawa niyang putulin iyon ng ganoon lang. Wala siyang maramdaman kahit ano sa 5 laso na latian, ngunit ang bagay ay humina lamang. Nakakadismaya talaga. Hehe, hindi mo kailangang magmukhang ganyan. Kung gusto mong malagpasan ang mud barrier, ang lakas ng iyong spiritual sense ay dapat umabot sa isang kamangha-manghang level.
Ilang high-level spirit beast lang at maliit na bilang ng top human masters ang makakagawa nito. Masyadong mababa pa rin ang level mo. Ni hindi mo pa natutunan ang pinaka-basic na spiritual sense techniques. Malayo ka pa sa hakbang na ito. Nakangiting paliwanag ng malagim na bagay. Kaya ganyan. No wonder na-detect ako ng Vermilion Bird's Divine Sense sa makapal na kagubatan ng Southern Island. Noon, for safety reasons, malinaw kong pinahiran ng putik ang katawan ko. Akala ko masyadong matagal na ang putik sa katawan ko at hindi na mahaharangan ang perception ng Divine Sense pagkatapos maalis ito. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Talagang may ganoong sitwasyon, ngunit kahit na ang putik ay hindi nawasak, hindi ka makakataka sa pananaw ng ibong Vermilion. Bagamat palagi kong hindi gusto ang taong ito, kailangan kong sabihin na kahit na ang taong ito ay mas mababa sa akin sa bawat aspeto, hindi ito mas mababa sa akin sa lugar ng banal na kahulugan, na kung saan ako ay pinakamahusay sa. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Tumanggaw si Terence. Hindi man lang siya nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang Vermilion Bird ay isa sa pinakamataas na antas ng nilalang sa espiritu ng hayop na clan. Kung wala siyang ganitong antas ng lakas, paano niya makokontrol ang makapangyarihan at hindi masupol na mga espiritong hayop? Senior, ano ang sitwasyon doon? Itinuro ni Terence ang tuktok ng kanyang ulo at nagtanong. Ang pinakagusto niyang malaman ngayon ay kung ang nagbabantay doon ay ang matandang sect master ng West Mountain. Makinig ka sa sarili mo. Ang malagim bagay scoffed. Og, kung naririnig ko ito, hindi ko na kailangan pang tanungin ka. Hindi nakaimik si Terence. Hehe, syempre hindi mo maririnig mag-isa, pero kasama ko dito, maririnig mo kung gusto ko. Napangiti ng malalim ang demonyong bagay. Hindi niya alam kung anong uri ng mahiwagang pamamaraan ang ginamit niya, ngunit narinig talaga ni Terence ang paggalaw sa itaas. Galing. Isa lang itong divine skill. Nagningning ang mga mata ni Terence habang pinupuri siya. Nagtataka niyang tanong, Senior, paano mo nagawa? Napakasimple, ginamit ko ang spirit sense ko para kumonekta sa spirit sense mo, kaya ngayon ikaw at ako ay nagbabahagi ng spirit sense. Ang nakakatakot na bagay ay ipinaliwanag sa casual na paraan. 4,559. This can be connected. Saka bakit hindi ko nakita si Senior na gumamit ng ganitong galaw kanina? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Sa kanyang opinyon, ito ay isang tunay na banal na kasanayan. Bagamat ang multo ay walang anumang kapangyarihang panlaban sa kasalukuyang estado nito, ang banal na kahulugan nito ay ganap na walang kapantay sa mundo. Kung siya at ang multo ay maaaring ibahagi ang kanilang banal na kahulugan, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang makapangyarihan at makalangit na gintong daliri. Ang praktikal na halaga nito ay hindi lamang maliit. Sa tingin mo madali lang ito. Ang malagim na bagay ay nagpaut at sinabing, ang ganitong uri ng bagay ay hindi mukhang isang malaking bagay, ngunit ito ay talagang napakahirap gawin ito. Kakainin nito ang maraming pisikal na lakas at totoong chi na naipon ko ng may kahirapan. Sa pagkakataong ito, hinahayaan ko lang na maranasan mo ito. Kung hindi naman kailangan, wala akong puhunan para maging sobrang sobra. Oh, okay. Tumanggaw si Terence at hindi na nagsalita pa. Nakatuon siya sa pagmamasid sa sitwasyon sa lupa sa tulong ng kamalayan ng makamulto. Magiging mahirap kung talagang naroon ang lumang sekta ng West Mountain. Pagkatapos ng maingat na pag-scan, ginamit ni Terence ang kanyang makamulto na banal na sentido para ikulong ang dalawang tao sa lupa, na nakaistasyon hindi kalayuan sa 5 lason na latian. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala sa kanila ang matandang sekta sa West Mountain. Ang dalawa sa kanila ay malalakas na lalaki na may dragon spirit at tigre na espiritu, ngunit ang kanilang lakas ay hindi masyadong mataas. Ang isa sa kanila ay nasa gitnang yugto ng Golden Core Realm, at ang isa ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Golden Core Realm. Nakaupo sila sa puno ng isang malaking puno ilang milya ang layo mula sa 5 lason na latian, sinusubaybayan ang paggalaw ng 5 lason na lumubog mula sa malayo. Bakit parang pamilyar ang aura ng 2 taong ito? Medyo nagulat si Terence.
Ang kanyang memorya ay palaging mabuti, at kahit na ito ay isang passerby, siya ay may ilang mga impresyon sa kanila. Nakaupo sa puno ang 2 taong ito, at nakita na niya sila noon, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya sila nakita. Patuloy lang siya sa pagmamasid. F***sake, 2 tayong bodyguard na may ranggo na ginto, ngunit binitawan natin ang lahat ng kumikitang trabaho at ipinadala sa lugar na ito upang masubaybayan. Buong araw lang tayong nakakakita ng tambak ng mga basag na latian, at hindi man lang tayo makakita ng multo. May mali ba sa utak niya? Galit na bumulong ang isa sa mga kalbong lalaki habang ngumunguya ng tuyong pagkain. Tama, ito ang gilid ng Southern Island. Kahit anong spirit beast na lalabas ay sobra-sobra na para sa atin. Kahit na swertehin pa tayong hindi makatagpo, ang amoy lang ay hindi kayang tiisin. First time kong makakita ng ganitong kasuklam-suklam na latian. Makulay ito at napakalakas ng amoy. Kahit gaano pa katagal, ang ilong ko ay mapipigil. Reklamo ng isa pang lalaking nakaitim ang mukha. Say, tiisin mo na lang. 1 buwan na lang. Kailangan nating maghintay ng 2 buwan bago tayo makapagpalit ng shift. Dahil nagutos na si Chief Long, masusunod na lang natin kahit pirutin ang ilong natin hanggang sa Domyogo. Umiling ang kalbo at mapait na ngumiti. Escort leader mahaba. Mahabang kuiba. Naalala agad ni Terence ang pangalan ng 2 ito ay mula sa Longjo Escort Agency. Dati na siyang dumalo sa escort event ng Southern Continent, kaya hindi nakakagulat na naalala niya ang mga ito. Pero bakit dito sila nakatalaga? Malas talaga kaming magkakapatid na mabunutin. Pero sa totoo lang, hindi namin masisisi si Chief Escort ng matagal para dito. Wala siyang choice. Inutusan kami ng matandang sekta ng West Mountain na bantayan ang 5 lason na latian araw at gabi. Kahit ang aming punong escort na Long ay hindi maglalakas loob na tumanggi sa harap ng ganoong big shot. Ang itim na mukha na lalaki ay nag-click sa kanyang dila at bumaantong hininga. Hehe, sa sandaling bumukas ang bibig ng malalaking putok, tayo, ang maliliit na fries, ay dapat na mabali ang ating mga binti. Paano ito magiging makatwiran? Talagang hindi ko maintindihan. Simula nang tumalon si Terence Ford sa lusek na ito, dapat siyang patay na walang bangkay. 3 buwan na ang nakalipas mula noon, at wala nang anumang paggalaw mula umpisa hanggang sa katapusan, para saan tayo? Hindi nakaimik ang kalbo. How can we guess the thoughts of those big shots? Gagawin na lang natin ang sinasabi ng mga nakatataas. Don't tell me you dare to sway their orders, kuya. Dumilat ang mga mata ng lalaking nakaitim ang mukha at tumawa. Paanong posible iyon? Hindi ako maglalakas loob na gawin iyon kahit na magkaroon ako ng 10 buhay. Umiwas ang kalbong lalaki sa kanyang leeg at tanging inaliw niya ang kanyang sarili, mabuti na lang at may 1 buwan pa bago natin malagpasan ang mahirap na gawaing ito. Higit pa rito, makakakuha tayo ng 1 kabuuan ng espiritual na jade bilang gantimpala, kaya hindi talaga ito isang kawalan. Kapag nagpalit kami ng shift sa loob ng 1 buwan, babalik kami at maghahanap ng restaurant para kumain ng masarap. I'm so f***ed up na nawalan ako ng gana. Kumakain lang ako ng ilang basag na tuyong rasyon sa buong araw, at wala man lang akong maiinom na alak. Kung alam ko lang, palihim kong dinala ang ilang garapon. Hindi naman ganoon kalala. Kapag nakabalik na tayo, kailangan nating mahanap ang pinakamagandang libong lasing na restaurant at kumain ng malaking pagkain. Ayo kuya, tingnan mo ako, sobrang bigat ng gutom ko, maging ang katawan ko ay tanned. Reklamo ng lalaking nakaitim na may pait na mukha. My ass. Isa kang ganap na Black Devil, paano ka magkakatand ng ganito? Anong kalokohan? Tumawa ang kalbo. Si Terence, na nagtatago sa 5 lason na latian, ay hindi maiwasang magulat at magmura sa nilalaman ng kanilang mga reklamo. 3 buwan na ang nakalipas, at hindi pa rin sumusuko ang lumang sekta sa West Mountain. Nagpadala pa rin sila ng mga tao upang bantayan ang latian. Masyadong maingat ang matandang halimaw na ito. Sa tama, hindi alam ng karamihan sa mga tao ang panganib ng 5 lason na latian, ngunit ang matandang sect master ng West Mountain mismo ay dapat na malinaw na alam ito.
Ayon sa sentido komon, imposibleng may makalabas ng buhay sa 5 lason na latian. Isa pa, 3 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa mga mahimalang ginawa ni Terence, sa unang pagkakataon na siya ay hinabol ng matandang sekta ng West Mountain, nakatakas siya sa kaloob-loobang bahagi ng katimugang isla at nakatakas ng hindi nasaktan. Ito ay hindi gaanong mapanganib kaysa sa 5 lason na lumubog, at dahil siya ay nakatakas mula sa kamatayan, hindi mahirap maunawaan kung bakit kailangan niyang gawin itong muli. Sa totoo lang, naniniwala ang matandang sekta ng West Mountain na patay na rin si Terence. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling tumalon siya sa 5 lason na latian, kahit na siya ay walang pagkakataon na mabuhay, pabayaan si Terence sa kanyang maliit na lakas. Ngunit ang makitid na pagtakas ni Terence mula sa kamatayan ay isang precedent, at ang West Mountain Old Sect ay nag-imbestiga sa nakaraan ni Terence, narinig ang lahat ng uri ng mga alamat tungkol sa kanya. Natatakot silang maulit ang aksidente. Kahit nasabihin sa kanya ng kanyang rationality na siguradong patay na ang kabilang partido, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Kaya naman hiniling niya kay Longquiba na magpadala ng isang tao para subaybayan siya. Anyway, hindi siya mismo ang gagawa at hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at lakas dito. Ito ay isang bagay lamang ng pagsasabi ng ilang mga salita. Hindi man lang ito nagtaas ng kamay. Sa huli, ang magiging malas ay mga subordinate lamang ng mga bodyguard. 4,560. Anong plano mo ngayon? Ang kakilakilabot na bagay ay nagtanong ng may interes. Nag-iisip sandali si Terence. Mayroon siyang 2 pagpipilian sa sitwasyong ito. Ang isa ay singilin ng walang anumang pag-aatubili. Kung tutuusin, ang 2 Dragon Boat Escort ay hindi man lang nakayanan ng isang hampas mula sa kanya. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang galaw at hindi niya sila bigyan ng anumang pagkakataong makatakas. Siyempre, may isa pang pagpipilian, at iyon ay upang baguhin ang kanyang orihinal na intensyon at bumalik sa espasyo sa ibaba upang ipagpatuloy ang kanyang closed-door cultivation. Dahil ang 5 lason na latian ay hamarang sa divine sense, hindi pa rin napansin ng 2 dragon boat na escort doon si Terence. Hanggat ang Terence ay nagsasara ng pinto doon ng ilang sandali, ang matandang sekta ng West Mountain ay susuko balang araw kahit gaano siya kainahinala, at maaari siyang lumabas ng walang nakakaalam. Sa 2 pagpipilian, ang huli ay malinaw na mas ligtas, ngunit kailangan niyang baguhin ang kanyang orihinal na plano. 2 buwan na lang ang natitira bago ang deadline ng misyon, at kung mananatili si Terence, siguradong tapos na ito. Sa kabilang banda, ang dating pagpipilian ay radikal, ngunit walang masyadong panganib na pag-usapan. Magiging biro kung hindi mapatay ni Terence ang 2 maliliit na fries na ito sa loob ng ilang segundo gamit ang kanyang buong lakas ng Jindan. Kalimutan mo na ito. Upang maiwasang maalerto ang kalaban, babalik ako sa underground space at ipagpapatuloy ang aking paglilinang. Balak ko sanang bumalik sa hilagang bahagi ng isla at pagkatapos ay magsimulang maghanda upang mabuo ang aking nagsilang na kaluluwa, ngunit tila maaari ko lamang subukang makapasok dito. Pinunasan ni Terence ang kanyang ulo at inutusan ang espiritong ibon na bumalik sa espasyo sa ilalim ng lupa. Hehe, paalala sana kita, pero parang minamaliit kita. Ang nakakatakot na bagay ay tumawa sa kanyang puso. Akala niya ay aatake si Terence nang walang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay tumaas kamakailan, at sinumang normal na tao ay puno ng kumpiyansa at aatake sa 2 iyon nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, si Terence ay nasa totoong problema. May kung anong bagay sa 2 maliliit na isda na hindi maaaring baliwalain. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na mapansin ito, ngunit hindi ito nakaligtas sa pangunawa ng kamalayan ng multo. Ito ay ang sobrang laki ng Jade Tablet sa palso ng kalbo. Ang Jade Tablet na ito ay walang sariling kapangyarihan. Sa sandaling ito ay inatake, ito ay madudurog. Kasabay nito, ang isang Jade Tablet na konektado dito ay mababasag din. Hindi na kailangang sabihin, ang Sensing Jade Token ay nasa headquarters ng Longzhou Escort Agency.
Kung kumilos si Terence sa kanila, mararamdaman ito kaagad ng matandang sekta ng West Mountain. Pagdating niya, hindi magiging maganda ang kalagayan ni Terence kahit na siya ay may malaking pagtaas sa lakas. Hindi ako tanga. Napangiti si Terence. Sa kanyang insight, kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon na makipag-usap sa divine sense ng isang multo, hindi niya pababayaan ang anumang detalye, ni hindi siya masyadong kumpiyansa para umatake ng hindi malinaw na nagmamasid. Ang isang maliit na hipon ay hindi malaking bagay, at maaari niyang patayin ito sa isang hakbang, ngunit maraming bagay ang madalas na nabigo sa mga kamay ng maliliit na hipon na tulad nito. Bagamat siya ay nasa ganap na antas ng Golden Core Realm at may higit na kumpiyansa kaysa dati, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa na harapin ang matandang Sect Master ng West Mountain. Ang isang tao ay dapat maging flexible at tiisin ito. Pagkatapos bumalik sa underground space, hindi nagmamadali si Terence na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Nasa threshold na siya ng peak ng Golden Core Stage, at mayroon lamang isang manipis na window ng papel sa pagitan niya at ng Nascent Soul Stage. Mukhang makakalusot siya sa isang haplos, ngunit ito ay nasa ibabaw lamang. Kung ganoon kadali ang pagbuo ng Nascent Soul, kung gayon ang mga Nascent Soul Master ay magiging kasing karaniwan ng mga aso. Sa kanyang kasalukuyang antas, wala nang anumang epekto sa patuloy na paglilinang sa pag-iisa. Kahit na ginamit niya ang pagpatay sa chi ng 5 elemento upang pasiglahin ang kanyang katawan, wala itong silbi. Ito ay dahil ito ay tulad ng isang bote na puno ng tubig. Gaano man karaming tubig ang ibuhos niya dito, wala itong saysay. Mayroon lamang isang paraan upang mapabuti, at iyon ay upang baguhin sa isang mas malaking bote. Mula sa yugto ng Jedan hanggang sa yugto ng Nascent Soul, ang tinatawag na yugto ng Nascent Soul ay talagang pagbabago lamang ng isang mas malaki at mas malakas na bote. Kung ang entablado ng Jedan ay isang lawa, kung gayon ang yugto ng Nascent Soul ay isang malaking lawa. Magkaiba talaga ang dalawa. Ang prosesong ito ay isang tipikal na halimbawa ng pagsira at pagkatapos ay pagtatatag. Ang isa ay dapat magkaroon ng kamalayan ng kamatayan at pagkatapos ay ipanganak na muli. Kasabay nito, dapat itong sinamahan ng lahat ng uri ng paghahanda. Hindi ito posible na makamit sa pamamagitan lamang ng mapait na paglilinang. Ngayon lang mababago ni Terence ang kanyang isip. Malinaw na imposibleng magsimulang bumuo ng isang Nascent Soul pagkatapos bumalik sa North Island. Upang hindi mag-aksaya ng oras, maaari lamang siyang magsimula. Ang unang hakbang ay gawin ang Golden Core. Salamat kay Bubay, nagkaroon na ng buong baby ginseng si Terence. Kung ilalagay niya ito para sa auction, ang buong isla ng Sky Class ay magkakagulo. Sa oras na iyon, ang pangalan ni Terence ay makikilala na ng lahat, kasama na ang mga hidden pick na iyon. Siyempre, for show lang ito. Kahit na nasira ang utak ni Terence, hindi niya ilalabas ang baby ginseng. Hindi man lang siya makapagsalita tungkol dito, ipagbili pa, kung hindi, siya ay papatayin. Inilabas niya ang baby ginseng, at ang hangin sa paligid ay napuno ng mabangong amoy. Ang amoy ay halos nagpaisip kay Terence na siya ay bumalik sa kagubatan ng Lofeng. Agad na lumapit ang espiritong ibon na naglalaro sa malapit at tinitigan ang sanggol na ginseng. Hindi pa ito nakakita ng isang bagay na kasing bihira ng sanggol na ginseng, ngunit ito ay likas na hilig ng isang espiritong hayop para sa mga kayamanan. Imposibleng hindi nito alam kung ano iyon. Gusto mo bang kainin ito? Nakangiti si Terence habang nakatingin sa mga mata ng ibon. Ito ay palaging isang walang malasakit at masayang-masaya na lalaki sa unang pagkikita nila, at bihirang makita ang ekspresyon na ito dito. GG. Ang espiritong ibon ay tumanggo ng ulo sa paraang parang tao. Nakatitig pa rin ang mga mata nito sa batang ginseng na walang kurap, at buong lakas nitong nilulunok ang laway. Hehe, medyo marunong ka. Nakangiting saway ni Terence bago umiling. Pero hindi ka makakain nito. Kahit nabigyan kita ng isang maliit na piraso ng baby ginseng, hindi ito kakayanin ng iyong katawan, lalo pa ang isang buong baby ginseng. Hindi lang ito makikinabang sa iyo, kundi magkakaroon ka rin ng internal injuries. Hindi ko ito maipaliwanag kay Minerva. GGGG.
Ang espiritong ibon ay tumingin kay Terence ng malungkot, pagkatapos ay tumingin sa sanggol na ginseng. Sa huli, kinailangan nitong iyuko ang ulo, mukhang nanlulumo. Hindi mapigilan ni Terence na matawa sa sitwasyon, nagsasabi siya ng totoo. Ang baby ginseng ay talagang isang pambihirang kayamanan, at ang kaunti lamang nito ay sapat na upang bigyan ang isang practitioner na tulad niya ng mga taon ng pagsusumikap. Ngunit ito rin ay dahil dito, kaya ang bagay na ito ay hindi basta-basta makakain kung ito ay masyadong malakas, ito ay isang nakamamatay na lason, ito ay isang karaniwang kaalaman. Sa nakalipas na 3 buwan, ang espiritual na ibon ay tumatalon-talon sa underground space na ito, at sa ilang kadahilanan, ang lakas nito ay tumaas mula sa Foundation Peak stage hanggang sa late stage ng Golden Core stage. Ang improvement ay mas malaki pa kaysa kay Terence, at kahit ang isang freak na tulad ni Terence ay napabuntong hininga na lang. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.